Let's go! Okay, ito na po ang ating Pangulong Bongbong Marcos dahil ito po ang maganda pong makikita nyo po dito kung gaano po kagaling at kagaling, kabuting tao ang Pangulo. Na parang sinasabi niya po dito, hindi natin kailangan ng daha sa pamumuno bilang presidente, hindi natin kailangan ng patayan bilang pamumuno sa ating bayan, kundi kailangan natin ay ang matalinong pagpapatakbo na naaayon dito sa batas, sumusunod sa konstitusyon. Ayan po, pakinggan po natin ang vlog ng ating Pangulo. Tinawag itong bold reset. Ano po? Pero marami yung nabitin. Now you've clarified that and you said na continuing performance review. Ano po ang objective nito, Mr. President? Ayoko talaga yung business as usual. Kasi ang dami nating problema. Naging problema yan kasi business as usual tayo ng katagal-tagal. Ilang dekada tayong business as usual. Eh, anong nangyari sa atin? Ngayon, mula ngayon, talagang we will be very, very, very conscientious of hitting our targets on time. And that's the important thing. And that applies not only to the very big legacy projects, yung malalaking transportation project, yung malalaking agricultural project, yung malalaking project. Hindi lang yun. Kung hindi, yung mga maliliit na bagay na dapat pagka naglalakad ka, may nakita kang ba't walang basurahan dito? Dapat lagyan ng basurahan. Bakit yung hagdan hindi hindi maayos, madulas, baka may masaktan? Bakit yung escalator natin hindi gumagana? Paano aakitin ng mga matatanda yan? Ayusin mo yung mga bagay na ganoon. Bakit nag-aantay sila ng gaano katagal? Kagaya ito sa San Juanico. Nakita namin nag-aantay sila 3 araw doon sa bago. Ayan para sinasabi ni Pangulo na i-public service, talagang pangatawanan nyo yung public service, di ba? Yung public service. Kasi nga po, serbisyo publiko to eh. Kumbaga, serbisyo publiko to para sa mamamayan. Sige, diretso natin. Ba't nawala? Edukasyon. Noong pong nakaraang taon, you ordered DepEd to rationalize ang senior high school curriculum. Now, Senator Jinggoy wants to scrap it. Oy, teka lang Gusto ko i-shoutout si DepEd Secretary Angara. Grabe po Nakita niyo naman si DepEd Secretary Angara. Pumupunta po siya sa talagang mga walang ilaw, walang tubig na mga eskwelahan. Ayun pong ginagawa ng DepEd ngayon kaysa yung dating DepEd, ninakaw lang po ang pondo ng mga estudyante. Siya pa galit. Diba? Pakita ko lang po sa inyo kung gaano kagaling si Secretary Angara. Pagtyagaan lang po natin to, napakagaling po talaga eh. Wala akong masabi kay Secretary Angara. Parang gusto ko lang patakbuhin ulit. Ayaw niya na ng senador eh. Parang gusto ko lang patakbuhin yan eh. Tingnan nyo naman to. Yan po si Secretary Angara. Mga DDS, mga kupal, nagagawa ba ni Sara yan? Nagagawa niya lang mamasyal, mga tanga. Kita mo naman po yan po si Secretary Angara. Pumupunta sa kabundukan si Sara, nagtatago sa kabundukan ng Baguio. Anong ginagawa? Magpatato. Ng kalandian. Ano na-accomplish sa DepEd? Wala. Tingnan niyo po Secretary Angara Yan po ang DepEd Secretary. Namigay ng tablet. Siyempre pag may tablet, namigay din ng internet. Namigay ng kuryente, energization of off-grid school. Yung mga hindi po na ng mga Tignan mo. Yan po ang DepEd Secretary, pusang ama naman kaysa naman sa pinipilit nyo Sara Duterte, lamang pang ngayon nasa Australia, walang ginagawa.
that they have to learn about. So support the teachers. That's number one. We have entered into a program to rebuild and to build more school buildings. Ginawa na namin PPP. Kasi kung gobyerno lang ang gagawa, kakaunti lang ang magagawa natin. But again, in fairness to the private sector, very cooperative sila. Naglalabas talaga sila ng pera. Very willing sila na tumulong. There's another problem. May performance audit at the end of the year para sa mga teacher. So pag sinasabi, kalahati ng klase mo, bagsak, ay mahina kang teacher. Bababa yung performance audit mo. Kung 90% ang pinasa mo, magaling na teacher ito. So kahit na hindi marunong magbasa, ipasa mo na. Yun ang nangyayari. It's just a practical Talino thing. talaga ni no, BBM, alam na alam niya yun, no? Tingnan niyo po kung gaano katalino to, no? Pati yung classification at credentials, kung paano mag-angat ang isang teacher, alam na alam ni BBM, no? We will remedy that. The performance review is not going to be based on that. It's going to be based on the students, siyempre the students' actual performance in tests. Magpapasukan na ulit, Mr. President. Siguro po may ikling mensahe na rin para sa ating mga mahal na guro. Ay, basta ang mga guro, kayo mga idol namin, kayo yung mga bayani para sa akin. Oy! Asahan ninyo na alam ko na mapakabigat ng inyong trabaho. I always say, the public school teachers are the hardest working public servants in the whole of government. Tama. Magalit na sila lahat sa akin, but I believe that. They Oh, really are. tama naman yung BBM, walang mga galit sa iyo. Totoo po yun. Public school teacher po ang pinakabayani po talaga. Ang hirap po yan kasi tandaan nyo po, ang pagtuturo ng mga bata, yan po ang isang importanteng yugto ng buhay ng bata. Pag natuto na po ang bata at yung teacher po, itinanim niya sa utak ng bata, parang ano yan buto. Parang buto ng alaman. Di ba? Kapag hindi mo nadidiligan, malalanta. Pero pag nadidiligan po yan ng teacher, magandang asal, magandang edukasyon, magandang lecture, tumatanim na yan sa bata Di ba? Kaya tama yung sinabi ni BBM, siya talaga ang bayani talaga sa lahat. Tapos, ang sweldo, kaano lang. Pagtapos nun, pag eleksyon, delikado yung buhay. Kasi, sila ang nagko-cover ng nag-aaway ang politiko. Bayani yung mga Sabi nga ni BBM, magalit. Walang mga galit sa'yo, BBM. Bayani talaga yung mga teacher natin. Are the most busy, ang daming ginagawa kahit wala na sa job description nila kung ano na yung ginagawa. They're leaders of their communities. They take care of our children. My God, this is we have to support them. Kaya ang ating mga guro, asahan ninyo dito sa administrasyon na ito. Kayo ang pinupuri namin, kayo ang nagbibigay ng dangal sa ating educational system. Yes! Tutulungan namin kayo hanggat maaari para yung ating mga kabataan na minamahal natin lahat ay maging magaling, maging matalino at maging marunong. Puntahan ko po ang malapit sa sikmura ng mga Pilipino, ang 20 pisong presyo po ng bigas. Sa huli niyo pong podcast with Katunying, sabi niyo nga, watch us sustain it. Paano po nagagawa ito ng gobyerno? Through subsidy? Magkano po? There is Ito na Paano nagagawa ni BBM ang 20 pesos na sinasabi ni Sara Duterte na pagkain ng hayop? Tama mga DDS kung gaano kayo kawalang ya tignan nyo 20 pesos ng bigas, sikmura ng ating mahihirap na-afford nila. Sabi nyo pagkain ng hayop. Kung di ba naman kayo hayop mga DDS? Maraming factors ito. Kaya concentrated kaagad sa production side. So, baka hindi alam nga ng tao. In 2023, we had the largest we had the largest crop of palay in the history of the Philippines. In 2023, 2023 po yan. Tayo may largest crop ng palay. Sabi ko sa inyo yung pagbayad ni BBM ng mga utang ng magsasaka, pagtulong sa magsasaka, tinataniman niya na yon na malapit na nating anihin. Etong taon na to, aanihin natin yan ngayon. Yan na nga nangyayari, inaani na po natin ngayon. Di ba? Inaani na natin ngayon. Kasi nga po, nagsisikap na po ang ating magsasakang buhay ng agrikultura. Ngayon, pag binubuhay po ang agrikultura, hindi na natin kailangan mag-import. Hindi na natin, sabi ko nga sa inyo, nag-export tayo dati ng bigas. Pinakamalaki po dyan sa Nueva Ecija. Kaso po, marami na po tayo mga magsasaka ang tinatamad na dahil nabaon sa utang, lalo na ng pandemic, na isang mga lupain, hindi na mabawi. Di ba? Nagka-pandemya, dumating ang sunod-sunod na bagyo. Iniisip ni BBM yan, pinag-aralan niya, na ano kaya, bayaran ko mga utang na to, bayaran ko yung mga utang nito, at ipabalik ko sila sa pag-aasikaso sa ating agrikultura
Tignan mo ngayon. Oh, ang 20 pesos na bigas, sabi ni BBM, hanggat matapos siya, meron tayong bigas. Oh, before, nalampasan na natin yun. In 2025, we predict, nalampasan na naman natin yun. So our production is slowly going up. Yes! Since our production is already going up, oh, ang produksyon ng bigas po ngayon ay pataas na. Kaya yung 20 pesos na bigas, napansin nyo, nagkalat na. San mo na makikita? Kasi nga, kayang i-sustain ng gobyerno. Di ba? Kayang i-sustain. Di ba? Yung unang gagawin diyan, yung NHA bubuhayin na. Nagkakaroon na po ng malalaking factory ng NHA ngayon na binubuhay. Kung hindi nyo po alam. Ayan nga po ang gusto namin i-cover. Antayin nyo lang po kami. Bigyan nyo po kami ng konting oras pa i-cover namin yan. Meron lang po kami talagang inihingi na permiso. Kasi po ang hirap po maka-access eh. Kung may access lang po, kung may nakakarinig ng mga government official dyan, tulungan nyo naman kami. Bigyan nyo lang kami ng access. Wala po kayong gagastusin sa amin. Wala po kayong gagastos sa transportasyon. Bigyan nyo lang po kami ng access sa mga proyekto ng Pangulo. Wala po kayong babayaran sa amin. Hindi po kami magpapabayad. Andito na po tayo eh. Kailangan na po natin magtulungan. Huwag nyo kaming bayaran. Hindi kami, permit lang po. Kasi minsan po kami nagtangka. Muntik na kami makulong. Akala kung sino kami. Although tama naman kayo na kaso wala kasi kaming dokumento eh. Pagdating sa gobyerno, mahigpit po yan. So, kung may nakakarinig po dito ng mga gobyerno, kung may nanonood man, bigyan naman kami ng access. Wala po kayong babayaran sa amin. Kahit gasolina, sagot namin yan. Ang gusto lang po namin, dahil sinabi ng Pangulo, hindi nakakarating sa mamayan, kami na bilang responsibilidad namin ng mga vlogger, ipaparating natin sa mamayan yan. Nandito na tong channel na to eh. Nandito na kayo. Kailangan makarating to sa tao. Magtulungan na tayo. Contact me, okay? bababa ang cost of production. Since bababa ang cost of production, ang pagbenta, kung bibili ang NFA, ang pagbenta ng NFA, pababa ng pababa. That's why I'm so confident masabi sustainable. Kasi basta ipatuloy natin, magbigay tayo ng makinarya sa farmer, paggandahin natin lahat ng irrigation natin, mag-research tayo sa IRRI, sa UPLB, kung ano yung magagandang bagong variety, ano yung mga... Yan mo, tama yun. ang planting techniques ng mga bago para lumaki gumanda ng production side natin. Pag gumanda ng gusto yung production side natin, may bababa natin, wala nang subsidy. Magagawa po kaya yung bago Magagawa yan. We did it before already. Nag-export na tayo ng bigas eh. So why not do the same thing again? It's really, you help the farmers. Ang kinakatakutan ng iba, pag masyado nang mababa ang presyo ng bigas, paano naman yung mga magsasaka natin? Yun po ang sinasabi kasi yung mga, ang gusto nila, ang mga farmers natin ngayon, dinadala talaga sa NFA ang mga palay nila dahil nabibili daw po ito ng mga 17 to 18 pesos. Hindi po ako nagkakamali. Sa mga traders, sa private, ay nasa 11 to 12 pesos na talagang kaya ayaw nila. Paano nyo po tinutulungan? Kita mo ang kinakakabahan ng mga tao ngayon? Biro nyo tignan nyo po ngayon, ang kinakakabahan na po ng mga tao ngayon, pag dumami ang bigas, kita mo yan ba yung walang ginagawa, mga pusang ama kayo, DDS? Sabi ni BBM kita mo, ang mga magsasaka po ngayon, kinakabahan na kapag dumami yung bigas natin. Hindi ba kayo natutuwa nun? Tapos sasabihin nyo walang ginawa ang gobyerno? Ha? Tapos sasabihin nyo walang ginawa si BBM? Kinakabahan na nga yung magsasaka. Na pag dumami yung bigas, paano na yung kompetisyon? Pero hindi po titigilan niya hindi po titigilan niya ng NHA. Bibilin at bibilin niya ng NHA. Bibilin at bibilin yan. Yan po ang pinag-uutos ng Pangulo kasi direktang tulong po yan sa magsasaka. Para po ang ating magsasaka, hindi na po sila magwo-worry. Kita mo ang galing ng Pangulo, tignan po niyo yung mindset Tignan niyo yung mindset. Sinasabi niya sa mga utak ng magsasaka, magtanim lang kayo na magtanim. May bibili NHA. Kita niyo po yung mindset ngayon ng gobyerno. Pwede na rin tayo mag-export, sabi nga ni BBM. Tama, pare Mariari, di ba? Mag-e-export na tayo.
na talagang ginagawa natin noon. Nung panahon lang po talaga ng pusang amang Duterte to, nag-import ng maraming smuggled rice. In-import, in-smuggle ang maraming Chinese rice. Bokbok rice, ipis rice, langaw rice, parang chowpan. Hindi po siya naliligo. Bobo ka! NFA ha, hindi NHA. Anong housing? NFA. NFA. Tama rin yung sinabi nun na NFA ha. Tsaka nananawagan ako sa Jollibee. Ha? Tama yung sinabi niya. Babaan nyo yung rice nyo. 35. Jollibee, McDo. Mag-usap tayo susunod ha. Ang taas ng rice nyo, 35. Yung ganitong problema na hindi rin makawawa o malugi ang ating mga magsasaka. Oh, yan na. Ang hirap na maging magsasaka. Ang hirap na buhay yan. Yes. Ang bigat ang trabaho niyan. Yes. Nauubos yung, tumatanda ka na maaga dahil sa nagsasaka ka. We have to Totoo. support them. So, Totoo, yung tita ko magsasaka eh. Yung tita ko magsasaka, grabe, 5 taon lang kami din nagkita, grabe, ang tanda na. Kasi yung init po yan eh. The ultraviolet rays coming from the sun is really destroying the particles of your cells. And when your cells in your body is destroyed, it will result to like like you're being an old. Science yan ha. Science. Ha? Huwag na tayong pumunta sa molecules. ano pa ang nangyari sa presyo ng bigas na ipinagbibili natin sa mga palengke, hindi natin ibababa ang buying price ng NFA. Oh, maliwanag yan ha. Hindi natin ibababa ang presyo ng NFA. Ganun pa rin ang NFA, sabi ni BBM. Magtanim kayo na magtanim. NFA, ganun pa rin ang bilhin nyo. Ngayon din! Never bababa yan. Sa kadiwa ng Pangulo, available po ang 20 pesos na bigas. Pero ang apela po siguro, or paabot ko na rin po sa inyo, Mr. President, na sana mas madami daw na kadiwa stores o kadiwa ng Pangulo. Oh, kala ko ba walang ginagawa yung mga si BBM? Ba't nagre-request na yung mga na damihan yung kadiwa? Ayan ang sinasabi ko naman sa inyo eh. Ha? Akala ko ba walang ginagawa? Ha? Oh. Bakit ang dami nagre-request ng kadiwa stores? Kung marami nagre-request, gawa yan ng Pangulo, wala pa rin ginagawa. Ha? Oh. Ayan na. Oh. Nasa kanilang mga lugar. May mandate na po ba tayo na kung parang pwedeng health center yan, damihan nyo ng ang mga kadiwa stores? Let's go further. Ang nangyari kasi ngayon, we are in partnership with the LGUs. Eventually, I'm looking at a proposal na next year, wala nang kontribusyon ng LGU. Oh, may nahinto daw sa Cebu. Nahinto dyan. May pahintay-hintay lang po ha. Pahintay-hintay po. Baka ito nga po yung binabanggit na yung sa mga kadiwa stores. Inaayos po kasi. Pahintay-hintay lang po ha. Inaayos po kasi ng ating Pangulo ang pagdidistribute kada region. Kasi ang pangarap ng Pangulo po kasi buong bansa. So, antayin po natin, ibabalik yan. Siguro ipaparanas lang ng konti sa iba't ibang rehiyon. Okay? Antay-antay lang po kasi iniintay po natin itong NFA na ma-establish. Dahil nga po itong rice tariffication law ay balak amyendahan. Paantay-antay lang po. Once na makawala tayo dito sa amyenda ng rice tariffication law, ito na po, maaayos na po ang proseso ng NHA at bibili ang NHA at ang NHA naman po i-distribute na po yan sa iba't ibang rayon. Just wait. Okay? Pantay-antay lang po. Relax.
Ipang Noskal, thank you. Sa mga tiga Cebu, pakantay-antay lang po. Baka pinapa-experience lang po sa iba. Pakantay-antay lang po. Ang contribution lahat sa national government. So sa ngayon, we are providing the volumes that are sufficient for 51% of our population. Oh, yan, 51% lang. Inaamin niya, 51% lang yung 20 pesos na bigas. Hindi kaya ng nationwide pa. So, pantay-antay lang po. That's for now. And hopefully, we will... NFA! NFA! NHA kayo ng NHA eh! NFA! NFA! NHA! bring it up to the point that bigas for all. It will all be 20 pesos. Oh. Mr. President. Up, sabi niya, up, left, right, down, select, starts. Ano ibig sabihin nun? 20 lives! 国家主席习近平 Diba? 20 lives! Up, down, left, right, select, start. Sinusubukan ko lang kayo. Kung naririnig nyo. Oh, ayan, NHA. Oh, minamali ko talaga. Kita nyo? Nakikinig kayo. Baka nakatulala lang kayo. Di naman kayo nagla-like eh. Tayo. Puntahan ko po ang inyong pagkakatalaga kay bagong PNP Chief General Si Torre. Nick. Personal choice niyo po ba yun, Mr. President? In terms of the police, isa lang ang iniisip ko, that people are safe. Now, it's like Caesar's wife. You're not just safe. It's not sufficient that you are safe. You must feel safe. Even if the statistics are telling you crime rate is down, drug seizures are up, that's not enough. People should feel comfortable to walk in the night around their neighborhood, that they can send their child to the sari-sari store. Yun ang kailangan. Kaya ginawa namin, and I saw si Nick Torre is effective at that. And so that's why we, in the end, we chose him for PNP chief. Kaya nga, walang like, mamulain. Mag-like kayo. Tapusin na natin to. Ano? Ang tagal na nga natin. Mag-like kayo, oh! 500 pala yung like! NFA nga, National Food Authority. Para kayong sira, ah. As a matter of fact, very soon after we assumed the position of Chief PNP, we instigated already this new program of Cops on the Beat. And nararamdaman na kagad. That's the only way to regain the trust. And that's the only way that people will feel safe. Well, whatever, kahit anong mangyari dito, si patrolman ganyan-ganyan, nandyan lang yan. Isang tawag lang, tatakbo na rito yan. Yung 3-minute or 5-minute 911 na dapat. That's what we're looking for. Ano pa po ang inyong marching orders kay PNP Chief General Torre? Galing Still yan have a eh. drug problem in this country. Siyempre, pumapasok pa rin yung sabu. So, sabi ko, continue to pero yung hulihin niyo yung malalaki. At nakapuntahan ninyo yung kung saan pumapasok. Yun ang isara natin. And we're slowly doing that. Talaga naman magaling si Torre. Putik, paano hindi ka magaling? Kahit magtago ka sa ilalim ng lupa, makukuha ka. Paano hindi mo ipopromote yan? Tanga-tanga ka na lang pag hindi mo pinorote yan. Di ba? Di ba, BBM? Tanga-tanga na lang hindi magpo-promote kay Torre. Putik, pag nagtago ka, yung heartbeat mo, makukuha. Di ba? Putik. Ganun kalupit yan. Oh. Pero mo magtago ka, kriminal ka sa ilalim ng lupa, putik, kaya heartbeat ka niyan. Ewan ko lang kung di ka lumabas. Sige Buloy pala ang ginawa doon, putik. Sige Buloy pala, kaya lumabas yan, di ba nagukay sila? Tapos, kaya pala galit na galit yung kay OJC, may pumasok daw isang truck. Isang truck ng malabanan, parang malabanan, pero sa Davao iba tawag eh. Iba tawag. Eh di pinapasok ni Torre. Hinaharang. Nakapasok. Doon sa may hukay, tinambakan niya doon. Inispray doon yung ano ng tae. Inispray doon. Ayun pala yung nangyari. Hindi pinapakita ng media. Inispray doon. Sabi ni Torre, ayop ka. Pag di ka pa lumabas dito, mamamaho ka dyan, kupal ka. Binombahan daw. Sabi, malabanan! Bomba! Binombahan daw.
Pumasok ngayon sa hukay yung ano. Maya-maya daw si Kibuloy. Lumabas eh. Sumuko eh. Sa sobrang baho daw, putik si Kibuloy nandun na sa runway ng airport. Natagpuan sa runway eh. Sabi ni Torion, dito na si Kibuloy. Lumabas na po si Kibuloy. Galing pong bundok. Galing bundok. Galing yan doon sa tae. Tapos nakita, pastor, nandiyan pala kayo. Nasaan ba yung aeroplano? Sumakay na tayo. Hindi ko na kaya dito. Yan pala nangyari dyan. Putik ka kay Buloy. May pabundok-bundok ka. Binomba ka pala ng tae. Binuhusan eh. Binomba ka ng mga tae eh. Ganun pa. Di ba na-detect niya yung heartbeat eh? Na-detect niya yung heartbeat. May heartbeat dito. Ukayin nyo. Akong bahala dyan. Sigurado, sir. Ukayin nyo. Akong bahala dyan. Butasan nyo. Akong bahala dyan. Binomba ng tayo. Takbo si Tingbuloy. Takbo! Oh, labas! Yung pala nangyari dyan, untold story pala yan. Ito ngayon, sinabi ko sa Coast Guard at saka sa PNP, bantayan na ninyo kasi ayokong bumalik sa merkado yan. Sirain na ninyo kagad as quickly as possible and make sure na nandun kayo para pag sinabing so many tons, ilang tonelada, yun talaga ang nandyan. Hindi na babawasan. Bilangin ninyo ng gusto, tapos buhusan nyo ng gasolina, sunugin na ninyo. Yun. Paano po rin kaya mararamdaman yan sa like the barangay level, sa community? Naramdaman na po, 10 bilyon kahapon. 10 billion po. Yan po 10 billion po ang nahuli po kahapon sa Zambales. 10 billion, men. Walang dugon dumanak. Direkta sa supplier nakuha. Ganun po kalupit si Torre. Ganun po kalupit ang PNP ngayon. Ganun po kalupit ang DILG. Ganun po kalupit ang ewan ko kung PDEA na rin. Sama na natin. Basta, yan po 10 billion sa Zambales. Yan po ang podcast ni BBM. Malinaw po ang mga guro ang talagang bayani. Ang 20 pesos na bigas ay magpapatuloy po sa tulong ng NFA. Ang 20 pesos bigas magpapatuloy sa pamamagitan ng NFA. Okay? At si Nick Torre po, binomba si Kibuloy ng tae. Xi Jinping Okay.